Hi guys, welcome to this channel. This reading is for air signs: Libra, Gemini, Aquarius. You are broken every chain. Ay! Actually, risk taker ka ngayon. Para bang napaka-fearless mo. And hindi ka takot na mag-take ng a leap of faith. Willing ka na mag-start ng something new, na mag-take ng risk. Kahit hindi mo pa na try yan, hindi mo pa na experience yan, yung sisimulan mo gagawin, or i-pursue, or abutin. Ang darating sa'yo ay tao to na babalik sa'yo kasi, hindi na niya ina-isolate yung sarili niya. So, ibig sabihin, hindi ka na niyan ego-ghosting. Kasi introversion, hermit dito. Tapos na siya mag-isip-isip, mag-introspect, magnilay-nilay. Maring naklaruhan na yan, niliwanagan na yan. Kaya, babalik. Ito ang dahilan kung bakit siya babalik. Page of Cups. Kasi magra-reach out siya sa'yo. Or naiisip ka niyan. Na-imagine ka niyan. Parang bang natitempt to. There's temptation, actually. There's temptation. Merong nangungontrol, merong namamanipulate ng isip niya, merong natitempt sa kanya. Pero, ayan, magtatagumpay siya sa kabila ng may mga, alam mo yung, mang-restrict, mang-control sa kanya para mang-monitoring spirits yan o mga kagagawa ng mga kaaway, ng mga evil, no? Na gusto siyang i-restrict, gusto siyang pigilan, sa ganun hindi siya makabalik sa'yo, hindi siya makapag-take na action, o kaya hindi niya magawa yung mga gusto niya para hindi siya malaya na gawin niya yung gusto niya. Umpisa siyang magtagumpay and mag-succeed siya sa kabila ng, sabihin na natin, challenges na lang yan, yung mga pinagdadaanan niya na yan. Dito kasi sa mundo, madaming evil dito, diba? Pero sa uli din ang pagsisisi ng mga yan, lalo sa kabilang buhay, dahil may punishment naman ang God sa mga evil na yan. Ganyan ang ginagawa ng mga evil, pang-control, pang-manipula, panlilin lang, mga deceit na, yung deceit naman din lang, mga ganun, yung mga manipulate, mga ganun klase ng mga ano ba, katulad ng ginagawa ng devil, ginagawa ng mga alagad ng dilim, mga kampo ng kadiliman, di ba? Ganun ang gawain nila. Itong gagawin sa'yo ni Six of Swords in reverse. Babalik talaga siya. Mag-umpisa, this is new beginning kasi Death in reverse. Mag-umpisa siya na babalik sa'yo. So magsimula from the beginning na babalik siya sa'yo. Babalik.
kung umalis to, lumayo sa'yo, umiwas, tapos babalik sa'yo. Maring tinalikuran ka niyan, nag-walk away, nag-walk out. At yan, babalik siya sa'yo. Feelings niya sa'yo? Itong feelings niya sa'yo ngayon. Feel with excitement. So, ibig sabihin, excited siya. So, gusto niya and positive siya na, and brave din siya na mag-umpisa na mag-take na action. Para bang na walang hesitation, walang siguro doubt sa sarili niya na mag-start na mag-take na action. Mag-start na mag-take na action talaga to yun. Mag-umpisa na mag-take na action and strong-willed, fiery, and para bang nagiging energetic siya, active na mag-take ng action. You know, na talagang napupush siya ng feelings niya towards you. Diba? And mahal ka niya. Or kaya ay nakaramdam siya ng pag-care sa'yo. Emotional, caring, gano'n. Kasi Queen of Cups eh. Ito pa ang darating sa'yo. Actually, baliktad eh. Kinakabahan na or nininervyos siya eh. Kung person ito, kinakabahan siya or nininervyos. Someone na kinakabahan siya dahil may na-separate eh, or in separation siya ngayon with a person niya or once in reverse. Ay. Hindi yan person eh. Yung na-separate sa kanya. Para bang intuition. It's hindi intuition eh. Hindi din yung psychic abilities. Spiritual abilities na na-unite sa kanya. Siguro galing yan sa Diablo, yung spiritual abilities niya. O, diba? Yung spiritual abilities niya na yan, galing sa Diablo yan. Alam niyo na, pag galing sa Diablo, yung mga ginagawa niyan ay mga pangkukulam, ganyan. Kaya galing sa Diablo, panggagaway, pangbabarang, pang manipula, pang kontrol, mga tigalpo, palipad hangin, gano'n. At sino pwede mag-aral niyan eh, di ba? Pwedeng bigyan ng Diablo na mga ganyan kakayanan. Ang dami-dami kayong gumagawa niyan. Kaso lang ang tao may choice. Kung gagawin ba nila, pagpatuloy nila o hindi, di ba?
kung gusto ba nila sa side ng Diablo, maging follower ng Diablo or hindi. King of Swords. May mga tao talagang gusto nila yung ganyan, yung maging follower ng Diablo. Kaya patuloy sila sa, alam niyo na, ganyang gawain. So, yung pagsisisi ng mga yan, well, pero positive siya, inspired, i-clarify ko ha. Galit siya eh. Oh, galit siya and unemotional. May tinatandaan siya na parang tinatatak na sa isipan niya na parang baka gusto niyang gumanti. Gusto gumanti. Or kaya ay cold, unemotional, or parang nagtatanim ng galit eh. Nakukuha ko dito. Parang galit talaga eh. Yeah. Dahil natanggal sa kanya yung siguro gift ni ano yun sa kanya ni Satanas, no? Hindi galing sa Diyos eh. Gift ni Satanas. Maganda sana kung galing sa Diyos yung gift niya. Eh, galing kay Satanas man yan. At alam niyo naman, pag galing kay Satanas yan ay harmful, evil, and kakapahamak lang din ng kaluluwa niya. Diba? Kasi may hindi yan napapagana. Pagka ganyan, may hindi na yan napapagana. Lahat naman yan ay lahat ng tao makikita nila yung may mga basta may mga pagbabago, may mga ano, kasi nga yan ay will ng God yan. Kasi tingnan nyo, yung mga witchcraft niyan, hindi naman talaga sa God yan eh. Kaya pinapapatay ng God yung mga gumagawa ng witchcraft, diba? Yung mga mangkukulam, mambabarang ang gagaway. Kasi hindi sa kanya yan. Sa Diablo yan. May warning pa nga God, diba? Sa Bible na itapon niya sa lake of fire na may sulfur ang mga napapractice ng witchcraft and sorcery, ang souls nila. Diba? Oh. Ba't gusto pa nila yan? Yung mga ganyang spiritual abilities. Well, actually, hindi yan spiritual abilities yan tinanggal sa kanya. May mga ayaw ko na sabihin. Hindi naman kailangan sabihin. Yung gumawa ng ano, hindi naman yung tinanggalan ng spiritual abilities. Okay? Akala niya lang yung tinanggalan siya ng spiritual abilities. May mga binago dito sa mundo. Yun na lang sabihin ko. Oh, dala naman ako about sa ganyan. Ako na magsalita. Kasi yung, kung may gumawa man yan, yung gumawa niyan, ay mission niyan from God. Talagang pinadala ng God yan dito para gawin yan. Siyempre, ito ang tao yun. Ganoon. Kasi nga, madaming deceit, that's deceit, and that's evil. Okay? Hindi yan sa God eh. At itong mundo na ito, God ang nag-create nito, hindi devil. Dito sa devil. Ang mundong to. Hindi din to sa tao, ang mundong to. Pinatira lang dito ang tao. Kaya, kung ano man ang gusto ng God, walang pwedeng question doon. Sa kanya itong mundong to, kinrate niya to. At may dahilan para peaceful na ang buhay ng maraming tao pagka ganun. No? Kunti pa lang yung galit na siya. Oh. Kunti pa lang yan
changes. Sabihin na natin changes. Binigyan ko na naman ng idea. Uy, dapat ko ba sabihin niya? Ang buhanga ko talaga masyado talaga minsan eh. Masyadong ewan. Well, Page of Pentacles. Meron siyang parang inuumpisahan na pag-grow ng pag-grow. Pwedeng na consistent yung growth. Ito, mukhang nagiging popular, sumisikat, baka may YouTube channel siya, no, na malaking YouTube channel, lumalaki, or kaya ay Facebook, or kaya ay baka celebrity yan. Pag-grow ng pag-grow yung career niya. Pwede rin gano'n, no? Or, yung mga kilala na talaga. Hindi kagaya nung sa YouTube channel ko na parang may pa-araw-araw lang ako. Yan sa akin, hindi na may pasikat. Araw-araw, may pa-araw-araw ko ito paano. Itong next na mangyari sa'yo. Hindi naman importante energy nito eh. Para bang kaaway ito. No? Mukhang baka itim na kapangyarihan niya itong itim na nakapangyarihan niya. Di ba, mayroon nga siyang spiritual gift or spiritual abilities na binigay sa Satanas. Kaso, hindi na gumagana. Siguro yung iba, no? Sabihin na natin yung iba, para bang may limit na, no? Ganun. Yan, nagagalit siya. Ay, nako. Hindi siya makapang halit. Yun ang kinagalit niya. Hindi siya makapang-manipulate. Actually, may mapagana pa yan sila eh. Meron pa yan eh. Madami pang dapat yun eh. Basta. Dami pa. Hindi para na bago eh. Naghimutok na sa galit. For the good of all. yung bakit may mga changes. For the good of all. Hindi niya dapat pairalin yung selfishness niya. Alam niyo, ginagamit niya sa selfish purposes niya, sa kung ano man yung masamang intention niya. Ay, gusto niya siguro manguha ng sa iba. Ganun yung ginagawa niya, mandaya ba, no? Nagawa ng deceit. Kaya niya naman. Ganyan dito sa mundo. The star. Itim na kapangyarihan niya daw. Umpisa naman siya mag-wield ng itim na kapangyarihan niya. May powers to siya. Galing kay Satanas. Oh my gosh, so itim na siyang kapangyarihan. Oh my gosh. Inspired pa naman, no? And positive sa paggamit ng itim niya na kapangyarihan. Kaya pala. Pero ito next na mangyayari sa'yo. Positive, no? Maging masiyahin ka. Or else ay mag-succeed. More clarification with this.
Pwede ba tong upright or halang kasi? Ay, i-clarify ko kung upright na talaga. So, that's upright. So, mag-succeed ka ng yung maging buhay mo ay komportable, kumikita na masagana yung pwedeng negosyo or source of income, na ma-enjoy mo na yung fruits of your labor, na maging positive na yung buhay mo, yeah? Yellow, positive, and madaming bunga, okay, magkaroon ng, kahit sabihin natin sapat, no? Kung si Jesus Christ pa, sapat na, ang importante may sapat, mas stable ka, mga ganun. Hindi naman kailangan na, ano talaga, yung sobrang kayamanan, napakayaman mo, kasi hindi mo naman madadala sa kabilang buhay yan. Mayroong mga tao na, ang yaman-yaman dito sa mundo, nung namatay sa impyerno lang pala mapupunta, eternal impyerno. Buti sana kung may ano man lang doon, no? May prutas doon sa impyerno, di may kain-kainin sila doon, puro pagdurusa doon. Okay na sana kung para katulad lang sa, iwan ko lang kung ano ba yung napuntahan ko nung naglakbay yung kaluluwa ko ba, kasi may mga times, parang dati, na naglalakbay, naglalakbay ang kaluluwa ko pag tulog ako ba, sa lugar ng mga patay, yung tinatawag na limbo o purgatory yun. Hindi yung purgatory. Limbo pala yun. Limbo. Masok ako dun eh. Akala ko purgatory yun. Madilim siya. Pero hindi naman siya, no, okay sana kung gano'n yung situation, kahit paano. So, may mga bulaklak dun sa limbo, guys. Limbo, madilim siya, pero makikita mo naman yung mga nandun, yung mga souls. Siyempre, kapwa mo, kaluluwa. Kaluluwa nga naglakbay eh. Oh. Andun ang tiyuhin kong namatay sa limbo. Bakit siya sa limbo? Hindi naman yung hindi naman siya yung evil na mabait nga yun eh. At saka parang inosente yun eh. Kaso lang lasinggo. Kaya nililinis siguro dun sa limbo yung kaluluwa niya. Hindi naman yung masama na ano lang talaga yung lasinggo lang talaga yun. Pakabait nga nun sa amin eh. Nung bata pa ako eh, talagang basta mabait siya. Mabait na tiyuhin yun. Kaso lang lasinggo lang talaga. Nagmana sa lulo ko, kaya gano'n. Kaya siguro nililinis siya doon sa limbo. May mga doon, may mga bulaklak sa limbo. Magaganda pa yung bulaklak eh. Nung naglakbay yung kaluluwa ko doon, nagbalak pa ako na magdala ng bulaklak. Pero hindi ko nagawa kasi syempre kaluluwa ko na naglakbay doon. Para siyang panaginip guys, huwag naglalakbay ka. Yung kaluluwa mo. Yun. Ayun, yun yung limbo. Doon ata nililinis yung siguro sa part ng mga tao. Saan nilalagay yung mga tao. Yung kaluluwa ng mga tao na nililinis. Yun ata yun eh. Limbo. Yun ata yun. Yun ang limbo. May limbo eh. Wala siyang apoy doon. Hindi siya impyerno. Yun ay limbo. No? Para din siyang para pang may underground pa nga yun eh. Tapos yun sa bandang papunta sa underground niya, may ganun siyang part. May mga parang orchid siya na bulaklak na parang para siyang forest, pero andun yung mga hindi mo naman malaman ang kaluluwa kasi syempre kaluluwa mo din ang pupunta doon pag naglakbay yung kaluluwa mo eh. Madami ang nandun. Yun ay manililinis dun. Wala namang alam yun sa witchcraft yung tiyuhin ko na yun. Kaya paano siya ma-impyerno, di ba? Lasinggo lang talaga yun. Di naman siya, yung evil na, di ba? Kawawa nga yun. Madilim.
Hindi siya maliwanag. Madilim yung limbo. Para siyang abyss. Na basta madilim siya. Hindi siya ganun basta hindi siya maliwanag. Kasi limbo nga madilim nga Pero makikita mo yung mga nandun. May mga bulaklak nga doon Pero madilim lang talaga yung lugar na yun. Yan. Hindi ko lang binisita yung tiyuhin ko. Diba siguro naglakbay lang talaga ako. Basta. Alam nyo guys, yung witchcraft na yan, number 1 yan na makapaimpyerno sa kaluluwa ng tao. Diba may warning ang God? Pero kung lasinggo ka lang, wala ka nang pinipirwisyo, sarili mo ang pinipirwisyo mo, sinisira mo yan Hindi ibig sabihin, pag lasinggo ka, may impyerno ka na. Wala ka namang pinipiste, wala ka namang, hindi naman demonic yan Yung witchcraft talaga, number 1 yan, ika-impyerno ng kaluluwa ng tao yan, pag yan ang gawain. Kasi sa devil yan mga ganyan Talagang paminsala, talagang manipula na yung gawain ng devil. Nagiging apprentice ka na ng devil. Yung taga-hasik ka na ng lagi yung ginagamit ka ng devil. Naging kampon ka na ng kadiliman pag ganyan. Pero ang tao may choice kung gusto nila yung maging kampo ng kadiliman o sa side ng Diyos. Diba? Ayun ang pinipili ng iba maging followers ni Satanas. Well, let's see. Katulad nito. Yan ang inumpisa niya, consistent siya, magbuhos ng kanyang itim na kapangyarihan. Kaya gusto niyang patunayan na powerful siya. Nagaling naman niya kay Satanas, ang itim niyang kapangyarihan, katiting lang nga lang yan diba? Mag-ritual pa siya, diba? Gagamit pa siya ng ritual. Talagang devil pa ang mademonyo pa ang kikilos siyan. Parang through ritual niya lang. Mag-ritual lang siya, yung kikilos siya na yung mga devil o yung orasyon. Energies yung sinesend niya. Energies. Like tigal po, energetic attacks, energetic strike yan no? Yung mga ganyan. At ang ginagamit dyan sa mga tigal po, sa mga hindi nila alam, mga mga nakikita dito sa mundo, kadalasan, like nature, sa nature, araw, ginagamit yan sa tigal po, araw, mga ganon, may energy kasi yan na pwedeng maka-apekto sa energy ng tao na sinisinda nila ng tigal po. Yun yung tinatawag na energetic strikes, energetic attack. Sino ata yun? Yung energetic attack at energetic strikes. Diba mayroong ganun sa araw? Ewan ko yun sa iba. Madaming tigal po May ginagamit sila dyan. Na para, gaya ng kalikasan, yun ang magbigay ng power sa kanilang sa kanilang mga
incantation, sa kanilang mga chanting prayers. Tigal po. So, natin na. O, tingin niya powerful talaga siya. O, may kapangyarihang itim daw siya. Powerful daw talaga siya. Hayaan natin at gusto niya powerful siya. Alam mo pala yan. Sa kakaganyan yan. Malaman niya kung anong mapala niya. May mga tao talagang baltot, kumbaga, iinit. Opportunities na darating. Yung matiwasay na yung buhay mo. Alam mo yung wala ng mga nanggugulo sa isipan mo. Or I mean, sabihin na natin hindi sa peaceful ang buhay, kundi pwedeng matiwasay na ang buhay or hindi blessed life, kundi pwedeng klaro yung isipan na wala na kasi mga na-atake sa isipan, pwedeng ganon. Ace of Cups. Or kaya ay siguro puro nature yung sa paligid mo. You know what? Mas masaya, mas peaceful yung gano'n na malawak yung paligid. At may madaming puno kagaya nito. Kasi madaming oxygen yan sa paligid. So, talagang ma-relax ka. Kung may mga pinagdaanan ka, makarecover ka ng mabilis, di ba? Pagka ganyan, no? Para bang, based sa picture, klaro yung isipan mo, of course. Klaro yung judgment mo, kasi parang, siguro maganda yung lugar na baka sa nature, hindi sa nature manarahan banda. Kundi, pwedeng, ano to hindi na clouded ang judgment mo. Alam nyo guys, yung nagpapa-clouded ang judgment na yan, yun na yung mga na-atake ng witchcraft. Yun na yung mga energies nila, negativity nila, yung parang sa negativity nila o maliban sa mga spell pa nila, di ba? Sa mga tigal po, number 1 yan, ang mga pagpa-clouded ng judgment, na mag-create ng illusion, lies, deceptions, and energy nila, negativity nila, ano yung negativity nila, their energies are negative. Kasi nga sa kadiliman sila kaya yung energy nila is so negative and toxic. Kahit sa toxic energies pa lang, pwede na yun makapagpa-cloud ng isipan ng tao. Lalo na kung sensitive ka sa mga ganon, madali ka mapiktuhan.
Yan. Dahil sa hindi na clouded yung judgment mo, parang panatag na yung kalooban mo, syempre peaceful yung isipan mo, may inner peace ka, clear yung judgment mo, ganon. Ito yung lugar, kung lugar man yan. Upright yan. So may lugar nga na doon ka titira. Siyempre kung sa lugar mo ngayon, kung madaming dyan, inggitira, inggitiro, panay lang yan pang atake sa'yo kahit wala kang ginagawa kasi nabuang na yan sila. Dahil sa inggit nila, kaya si pang-atake. Obserbahan nyo, tuwang-tuwa yan sila guys. Gawa ng mga deceit, witchcraft. Tuwang-tuwa sila ngayon, pero sa kabilang buhay, good luck. Good luck sa kaluluwa nila. Dahil alam niyo naman, ang parusa ng God sa mga ganyan. Parang mabuang lang, no? Eh, buang talaga. Nabuang na sila dahil sa inggit nila, sa pagkagahama nila. Alam mo, hindi matinong utak. No? Tuwang-tuwa sila. Kasi malaman nyo yung hindi matinong utak nila. Tuwang-tuwa sila sa mga paggawa ng mga deceit. Gusto nila mag-control ng mga witchcraft nila. Mga ganun. Na alam nyo, nakahiligan na nila yan. Naging hobby na nila yung mga atake. Alam nyo, gawain ng mga toxic. Sabihin na natin toxic. O, hindi matinong utak. Tuwang-tuwa sila sa mga ganun. Matinong ang utak ng mga ganun. Pag ganun. Pangbantay sa buhay ng iba. At mga atake na mga deceit nila, tuwang-tuwa sila, na-enjoy nila. Tapos pag nagalit ka ngayon, lalo na kung na-manipulate yung isipan mo at yung sinesend nila sa'yo na magalit ka, eh, sa'yo, ikaw na daw may problema. Sa'yo daw ang problema. Dahil sila deceitful. Ano yung pang-atake sila patalikod, patraidor. Kaya ikaw ang palabasin na pwedeng baliw pag nagalit ka. Sabihin nila, yung baliw na kasi nagalit. Yun pala, kaya nagalit yung tao dahil sa mga ginagawa nilang deceit, witchcraft. Kung alam nyo guys, kung malakas ang intuition nyo or your gut, even your gut instinct, no, malalaman niyo yung mga nang-atake sa inyong energy kung meron kung kaninong energy yung nang-atake. Based on my experience. Kadalasan mahilig mga atake ng mga ganyan, mga addict, mga nagda-drugs. Dahil based sa ano ko dito. O kaya yung mga naiinggitira, nabuang na sa pag-inggitira, mga ganun. O kaya yung mga addict. No? Kung ano na iniisip siguro niya kasi sa kakadrugs. Yan, mahilig yan sila mga kasi tumatigal po, palipalag, mangontrol na. Kaya hindi sa paninira, na. Hindi naman lahat ng addict at ay ganyan. Pero based experience ko, yan ang gawain nila, pang trip. Di ba nagtitrip ang mga addict? Hindi lahat ng addict ay ganon. Pero may mga ganon, kadalasan, ng mga nagda-drugs, yan ang ano nila. Kasi sabi ni Duterte, nakakasira talaga ng utak yung drugs. Sirain yung utak mo ng drugs kasi chemical yan. And, ito yung lugar. So, may lugar na pag doon ka sa lugar na yun, hindi clouded ang judgment mo kasi ibig sabihin, matino ang mga tao doon. Di mga buang. Well, ang lugar na yan, walang mga nandi-destroy doon, walang mga witches. Di ba may witch dito na mahilig mang-destroy? Di ba parang buang talaga yung mga ganyan yun. Pag nainggit sila o kaya kahit ano lang naman, kainggitan nila ng mga yan ikampon sila ng kadiliman, pinapairil ng mga inggit, mang-trip, mga ganun ba, no? Pagkagahaman, at saka, you know what, kadalasan mga narcissistic yan. Kala niyo, mga narcissistic yan sila. Kaya gusto nila ng power and control. Baka iba dyan, psychopath, kaya gusto nila ng power and control, no? O baka iba, sociopath din, no?
Yan ang may mga disorder. Gusto nila ng power and control. Oh. Tapos pag na-control na iba ng witchcraft nila, ng mga black magic nila, tigal po nila, palipadhangin nila, yun na ang ikwento nila na yun may problema. Diba? Kasi sanay silang magsinungaling eh. Sanay silang mag-manipulate, mag-deceive. Kagaya sa Satanas. Kaping-copy nila si tatay nila. Na si Satanas. The Empress. And kaso mukhang walang prutas sa lugar na yun. In reverse. Tingnan natin. Meron daw prutas. Let's see Kasi in reverse man to. Ang lugar dun ay hindi kasi ano to eh, good looking Empress eh. Tingnan natin ha. Ang lugar doon ay sa Empress to, clarification ng Empress. Kasi in reverse man to. Andun yung counterpart mo, kaya pala clarified by Empress. Yung opposite ng ng Empress, Emperor, no? Kunwari, ikaw si Empress, no? And andun yung counterpart mo. Maliwanagan ka, maklaruhan ka doon talaga. Kung maklaro talaga isip mo doon, no? Walang magpa-clouded ng isipan mo doon. Walang mga negativity siguro sa paligid doon. Alam niyo guys, based on my experience, yung nagpapa-clouded ng isipan, kasi di ba pag mag-tarot reading ako, minsan ay naka-experience ako yung clouded yung isipan or parang there are mental fogs, gano'n, dahil sa mga negative energies. Pero kung obserbahan, based on my observation, kung may, alam mo yun, nagki-clearing din ako, gano'n, minsan, ng mga negative energies. Hindi na clouded yung thought ko or yung judgment ko pag after ko mag-clearing. Basta, iba-iba naman tayo ng pag-clearing ng negative energies eh. Kaya alam ko, yung nagpapa-clouded talaga ng isipan ng tao, negative energies yan. Saan galing yung negative energies? Sa mga negative na mga tao, sa mga evil, sa mga kadalasan yung mga mangkukulam, kampo ni Satanas. So kung madami yan sa paligid mo na mangkukulam, nang babato ng mga palipadhangin, tigalpo, mga mambabarang, may mga ganyan sa paligid mo, kahit isa lang, ay napaka-toxic ng lugar na yan. Kung manotice nyo, hindi, para bang ang hirap umasin nyo sa lugar na yan. Sa akin ha, doon dati sa Taguig, ay, masagaan ang pera namin doon, kahit nangupahan lang kami doon. Parang ang swerte ba kahit sa negosyo, kahit maliit ang negosyo namin doon. Parang masagana, no? Masagana talaga. Pero nung nandito na, madaming gitira dito eh. Sinaraan ko na yung kapitbahay ko. No? Pero hindi yung paninira based on my observation yan. Kasi madami talaga dito guys. Kaya ako na, alam nyo, ewan ko ba, bakit ang ganyan sila? Napaka-ingitira. Ay, sabihin nyo, chismis. Nainis kasi ako eh. May mga ganyang tao sa paligid ko. Ay, gusto ko control. Ay, ewan. Basta. Witchcraft. Hindi bunganga nila. Hindi witchcraft. Witchcraft nila. Gusto nila mangontrol ng witchcraft. You know what? Yung mga gusto mangontrol ng witchcraft at mamisty. Tahimik lang yan sila. Nagsisimba pa nga eh. Diba?
Karamihan pa yan, palasimba. Hindi naman lahat ng palasimba ay gumagawa ng witchcraft. Meron din takot sa Diyos. Pero, kumbaga ano lang nila yun, front lang nila. No? Para hindi isipin ng mga tao na sila ay evil, na sila ay kampo ni Satanas. Nahiya din yan sila na malaman ng iba na sila ay kampo ni Satanas. Kaso, because of their greediness and their inggit-inggit, no, ayan, mas pinili nila maging follower ni Satanas at manatiling sumunod sa kalooban ni Satanas. Na mag-serve kay Satanas. Hindi lang sumusunod sila sa kalooban ni Satanas, nagsiserve sila kay Satanas. Kaya ginagamit sila ng Satanas. Isiserve nila si Satanas. No? Yan. Oh. Tingnan natin ang lugar niyan. May dagat. Ang lugar niyan, yan ang kahawig ng lugar niyan. May dagat doon. May shark. May pusa. Aba, walang pusa. Lahat naman sa picture dito may pusa. O kaya ay may dagat. Yan. Clarify. May dagat nga daw doon. O, diba? And then, baka may bundok din. Baka may palayan. Tapos may bahay. May bahay, syempre. Saan ka ba naman titira? Walang bahay. Alangan sa kuweba. Ito yung lugar, oh. Sample ng lugar, oh. May dagat talaga dun. Yung kita niya, may dagat. So, yun daw, may dagat to dun. Hindi ata bundok. Dagat. Di mamuha ka na lang ng shell sa gilid ng dagat. Pang-ulam. O kaya, manghuli ka ng isda. Fresh. Yun nga daw ang gagawin mo doon, manghuli ka ng isda. Di ba may tubig na naman dito? O diba? Ay, enjoy mo yan. Talagang peaceful. Parang you will find peace sa lugar niyan. Peaceful ang lugar niyan. Siguro walang mga ano doon, walang mga toxic o kaya ay walang mga mangkukulam doon sa lugar na yun. Clarified by magician. Kaya hindi ka maging clouded yung utak mo doon. Walang mga mambabato ng palipad hangin, tigal po. Yan, walang mga kukulam doon. Walang mangulam sa'yo doon as in yung kulam talaga. Walang alagad ni Satanas doon, ha. Yan. So, yan, hanggang dito na lang.